Nagrinarinahan na nga itong si Joanna, tuwang-tuwa sa posisyon na kanyang naangkin kung saan pinapangarap lamang niya noon. Dati sa gabalang matanda sa kanya, ngayong nagkasakit ito ay malaya na siyang magagawa kung ano man ang kanyang gusto dahil para sa kanya ang lahat na makukuha niyang mana sa matanda. Kasi ang palad, nangyari na nga ang matagal nang kinakatakutan nitong si Lola Oria ang magkaroon na siya ng sakit at papabayaan ng kumpanya. Wala siyang wala kay Joanna, lalo't maitim ang puso nito at wala itong kakayahan para pamahalaan itong kumpanya. Sa kabilang banda, nangingit-ngit naman sa galit itong si Lani dahil nagseselos siya sa naangkin na tagumpay nitong si Joanna. Ngunit singit naman itong si Charlie na hayaan na lang muna na magbunyi itong si Joanna dahil darating din ang oras na maniningil sila sa pagtulong dito kay Joanna dahil hindi naman niya ito makukuha kung hindi dahil sa kanilang tulong. Husto ng husto itong si Joanna sa pag-akala niya na si Charlie ay kakampi niya, hindi. Ginagamit lamang siya nito dahil may malaking hangarin din siya sa kumpanya. Gusto din niya itong maangkin kagaya nitong si Lani kung saan naging bida-bida din kahit wala naman siyang posisyon sa naturang kumpanya, labas-pasok siya sa kumpanya na para bang siya ay isang shareholder din ng kumpanya. Sa kabilang banda, ito nga si Charlie ay gagawa na ng paraan. Unti-unti na nga siyang maniningil dito kay Joanna. At una nga niyang gagawin ay tuturuan nga niya itong si Joanna na aalisin na nga sa landas ng tuluyan ang matanda. Dahil wala din naman itong silbi at dahil nga sa nasaktan na nga itong si Joanna dahil sa panggigigil ni Lola Oria, ayaw niya kasi makita ang pagmumukha ni Joanna. Mas gusto ni Lola Oria na makasama nga itong si Ina. Kaya naman pinayuhan niya itong si Joanna na maigi na dalhin na nga ang matanda sa mental hospital dahil sa tingin niya ay nananakit na nga ito para tuluyan itong gumaling. Huwag na nilang antayin na kung ano pang magawa ni Lola Oria. Subalit hindi nga sasang-ayon itong si Yuan. Tingin niya ang kanyang lola ay nagkasakit at kailangan ito ng gabay at tulong mula sa kanila. Kung ilalayo nila ito ay baka hindi na nga itutuloy yung gumaling at lalo itong ma-depress dahil wala na itong ibang makikita na mga mahal sa buhay. Kung kaya't hindi hahayaan ni Yuan na mangyari ang bagay na iyon. Itong mabilis ang mga pangyayari kung kaya't napaisip tuloy itong si Yuan. Kung tama nga ba ang pinagsasabi nga nitong si Ina kung saan hindi nga siya mismo ang totoong kaaway kundi ito nga si Charlie dahil na rin sa nakakapagtaka na nagawa niya ng paraan na maging legal ang donation nitong si Lola Oria kahit nasa hindi magandang sitwasyon ang kanyang kalagayan.